avoid mixture. Mixture, halo-halo. Buti kung halo-halo yan na pampatanggal ng naiinitan natin pakiramdam tuwing tag-init. Pero hindi po yan ang mixture na sinasabi ko. Mixture sa pananampalataya na paghahalo yung law of Moses sa grace ni Jesus. And it's simply blasphemous. Why? Dahil you don't believe that Christ accomplished everything sa krus ng Kalbaryo. Sa cross, ibinigay na po lahat ng Diyos ang dapat ibigay sa tao. Provided lahat. Sapagkat ang pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang bugtong na anak. Pero sabi ng Romans 8:32, He who did not hesitate to give up His own Son, but He gave Him up for us all. Diba? Yun po napakabigat po nun sa Diyos. Ang ibigay ang Kanyang anak. Pero ipinagkaloob po niya dahil sa pag-ibig po niya sa atin. Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? Mahal na mahal po niya yung anak niya, pero iginiba po niya si Jesus para po sa atin. Kaya tignan po ninyong mabuti. Dahil po yan sa katotohanan na alam ng Diyos na ang tanging kasagutan sa problema ng kasalanan ay walang iba kundi ang Kanyang anak, si Jesucristo. Pero tandaan po ninyo, sumigaw na si Kristo sa cross, it is finished. Bakit ngayon parang marami pa rin Kristiyano ang parang hindi naunawaan ng krus? Ngayon pinaghahalo nila yung law sa grace. That's mixture. Amen? That's mixture. Sapagkat binigay po ng Panginoon ang Kanyang anak, hindi para i-mixture natin ang pananampalataya natin doon sa nakaraang covenant. Binigay po niya ang Kanyang anak para magkaroon tayo ng bagong covenant. Simple lang po yan. How come marami pa rin Kristiyano ang naniniwala na pogi points sa Diyos ang kanilang mga gawa? Nope. Ang mabubuting gawa po ngayong under the covenant ay bunga ng biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po ito something na ginagawa mo upang papugian ng Diyos. Maging maganda ka sa harapan niya. Nope. Nung tanggapin mo si Kristo, ikaw ay pinagpala na. Once and for all, you are blessed. Once and for all, yung pogi points mo, perfecto na. Don't need to make pogi points anymore in front of the Lord. He loves you. Okay? Bless ka. Siguro yung ibang Kristiyano, pinagbabasihan nila yung blessing nila. Doon sa nakikita ng mga mata nila, well, don't do that. Ganyan po kasi ako dati. Minsan may mga questions ako, bakit yung mga unbelievers, Lord, tila sila pa yung parang, they prosper. I mean, we believers, something like parang kami pa yung left out, parang ganyan. Parang kaming left behind. Well, sumagot ang Panginoon sa akin in His Spirit. Siyempre, hindi pa naman kayo at home. O, diba? Pero hindi yun ang dahilan. Naniniwala ako na gustong sabihin sa atin ng Panginoon, may right timing para mag-manifest sa mga blessings natin. Remember, we are blessed. Okay? Yung naniniwala na pag at home na tayo sa langit, doon lang mararamdaman yung blessing, mali po yun. Sapagkat dito pa lang po sa lupa, imamanifest yan ng Lord. Maghintay lang po tayo. It doesn't follow na kapag hindi mo pa nakuha yung blessings mo ngayon, it doesn't follow that it will not come. Parang it wouldn't come to you, parang you already stop believing that it will happen to you still. I mean, that's foolishness. Just believe. The message of the cross is believing. So, as well as our sanctification is believing might as well. Hindi dapat mo tanggalin ang believing. From start to finish, ang Bible believing. Tandaan po ninyo yan. Abraham believed God and it is counted to him as righteousness. Hindi ba? So, believing, Old Testament pa lang. Si Abraham, yung panahon ni Abraham, wala pa yung batas ni Moises. Daang taon pa bago isilang si Moises. Yung panahon yun. That's why, wow. Do you believe that Jesus already accomplished everything on the cross? I mean, that's a simple question. Siyempre, sasagot naman yung iba, yes. Naniniwala raw sila, yes.
How come that you live as if you're still under the old covenant? In the first place, hindi ka naman Hudyo. You are not a Jew. You are a Gentil. You are the Gentile. We are Gentiles. So we don't have to copy the traditions of the Jews. Alam niyo, may nakita ko dati nung pumunta kami ng I think nasa Malaysia kami noon. Malaysia ba o Singapore? Nakalimutan ko na eh. Pero alam niyo, doon sa isang convention, may isang tao. I think from Switzerland yata siya o from Germany. Somewhere over there. I thought you're a Jew. Ako sa kanya. I thought you're from Israel. No, I'm a German. Kanya. I'm a German. And so, why do you wear clothes? Why do you wear that clothing of the Jews? Traditional Jews yung suot niya. Hindi niya suot yung damit ng mga Hudyo na makabago ngayon ha. As in yung mga damit ng unang panahon ng mga Hudyo na mahahabang damit. Tapos may dala siyang trompeta. Alam niyo po ba, yung trumpet niya, may tawag doon eh. Malaki yung trumpet niya. Oh. Hindi naman namin siya mapapansin kung di niya pinatunog yun. Pinatunog niya eh. Kaya nilapitan namin siya. Inihintay namin magbukas yung mag-uumpisa pa lang yung convention noon. Nasa labas pa lang kami ng gate. Pinatugtog niya yung trompeta. Woo! O yun, lumapit naman kami. Na-draw niya yung attention namin eh. Nakuha niya eh. O, pumunta naman kami. Nakipagkwentuhan ako sa kanya. Mabait naman siya. Nakalimutan ko na yung name niya. When do you wear such traditional clothes of the Jews? Ako, well, kanya, because we are also a Jew, kanya, naniniwala raw siya na Hudyo rin daw tayo. Na i-connect lang daw tayo kay Christ. Kaya, dahil daw si Kristo Hudyo, and I still believe that we still have to practice all of this. Even, sabi ko naman sa kanya, but remember, we are Gentiles. Yes, but I choose, sabi niya, I choose to have this, I choose to do this, sabi niya. Because this is what I believe that sabi niya Jewish faith is our root kanya, the root of our faith. Siguro tama naman po siya, biblical naman po yon, pero ang nakita ko po sa kanya talaga ay parang talagang pinapractice po niya yung pamamaraan ng mga Hudyo, which is sa akin po hindi na po yon. Pero Kristiyano po siya kasi nandun po siya sa convention. Una-una, isa po siyang Gentil. Hindi naman po siya Hudyo, kaya medyo questionable po yan. Okay? You're wearing the clothes of the Jews. Ako gano'n. Old clothing of the Jews. I mean, old style Jewish people used to wear that, especially in the Bible times. Kako. Yes, sabi niya. And I loved it, kanya. I loved it. Wala ka na magagawa ron. Sa isip ko naman, baka treat lang talaga niya. Pero hindi po. We are free, sabi ng Galatians chapter 5:1. Okay? Pero kung trip po niya, wala tayong magagawa doon, di ba? Hayaan po natin siya. Kung happy siya, maging happy tayo sa kanya. Pero importante, alam natin yung new covenant. Alam natin yung katotohanan ng mga covenants. Sapagkat most Christians nagbasa ng Bible na paghahalo po nila yung Old Covenant sa New Covenant, which is nagugulo, especially yung mga makikinig sa kanila kung mga ngaral sila. At yan po ay delikado dahil maaring hindi nila marinig yung message of the cross dahil nakatutok pa rin sila dun sa mga pwede nilang gawin para sa Diyos. The message of the cross was simple. Is simple. Is pa rin. Hanggang ngayon, simple pa rin siya. Hindi siya nagbabago, no? Alam nyo, ang message of the cross, simple lang. Believe in the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Believe na namatay siya para sa'yo. At higit sa lahat, paniwalaan mo na pinatawad na lahat ng kasalanan mo, past, present, future. Walang iniwang kasalanan. Lahat, all has been paid already by the Lord Jesus Christ on the cross. So, we really need to put that in our hearts. Okay? Samantalang kahit gano'n pakagaling sa theology, kung hindi yan ang theology mo, well, sayang lang din. Okay? Meron na po tayong bagong covenant, and that new covenant is the Jesus covenant, the new covenant. So maraming pong salamat sa pakikinig po natin dito sa ating vlog na ito. Sapagkat dito walang ibang bida kundi ang Panginoong Kristo na sa atin nagmamahal at nagbigay ng buhay para sa atin. Salamat.
God bless.